God bless you, the beloved preacher, Pervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Sa dakilang pagkataon, kaloob mo sa amin sa araw nito, nagdala mo kami rito sa iyong bahay-sambahan upang aking purihin pasalamatan. Sambahin ka namin, Diyos, dahil ikaw ay karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang pasalamatan. Thank you so much, Lord, that you bless to be part of the service, Lord. From joyful, solemn, the song the choirs, from singles, adults, children, and finest. The testimony that we heard, that Lord, a miracle God that we serve, Lord. Hallelujah. This moment, my God, I bless thee, O God, to please anoint the humble servant, to liberty, love, and message the breath, and by Satan cast out hindrances right now, Lord, to the first leading prayer of the pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Ready, say, praise the Lord. So, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, and a great double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist with us, Almeida, the end-time prophet of our loving God, and let's remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand pastor, Linico Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dear brothers and sisters in Christ, at sa ating lahat ng mga webcast viewer na nanood sa buong daigdig, magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat na sumusubaybay po sa atin, Lord, sa ating mga beloved brethren from Hong Kong. Sila po ay nagipag-join ngayon sa atin doon, ng ating panambahan, Lord Supper. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, mamahal kay bawal pa daw magsamba doon, kaya nagipag-join sila sa atin. Salamat po. Hindi lamang sila at halos sa iba-ibang mga lugar. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So we're so blessed by the Lord today na daman natin presensya niya kay ating Holy Supper. Everybody serve the Lord. Salamat po sa inyong mga testimonies na ating nadunggan, na tayo po'y pinagpala ng Diyos, na ating Diyos ang pinaglingkuran ay kumikilos sa bawat ating mga buhay. Amen? Nanalangin po kanina, mga minamahal, sabi ko, Lord, ano bang imensahe ko? Alam mo, hindi basta-basta magbuo ng mensahe. Kailangan hingi ka ng guidance at leading sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, habang nagpipray ako, pagbukas ko ng Biblia ko, ay dito po nakasulat sa James chapter 1, verse 17. Baki kanili basa. James chapter 1, verse 17. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Aklat ng Santiago, Kabanata 1, ang talata ay 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi ito, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ibig sabihin, ang mabuting regalo, kaloob, at ito po'y ganap, perpektong regalo. Ito po'y nagmumula sa langit, sa ating Ama sa langit ng kaliwanagan, at ito'y bumababa papunta sa atin. Binibigay sa atin. At ito po hindi po nagbabago. Amen? Hindi nagbabago. With whom no variableness, neither shadow of turning. Hindi po ito nagbabago. Hindi umiiba at hindi nagbabago. Kaya yung mga pagpapala na tanggap natin sa Diyos, the blessing that we have now in our life, ilagay na sa isip natin that all of that blessing that we receive is come from the Lord. Come it down from heaven, from our Father of light. Wala po atin yan. Amen? That's why, ito po yung title ng Bible study ko, The Importance of Giving to God. The importance of giving to God. Ang kahalagahan ng pagbibigay sa Diyos. Amen. Hindi mo kayo mag-amen. Kaya ibig sabihin,
napakahalaga, napaka-importante ang pagbibigay sa Diyos. The importance of giving to God. First of all, ang lahat na mabuting regalo, at ito po ang bawat perpektong regalo ay galing sa taas, sa langit, bumababa, galing sa ating Ama na sa kaliwanagan, at pinaubaya at binibigay sa bawat tao sa lupa, at hindi po ito magbabago kailanman. Ito po'y manatili sa atin na grasya at bibiyaya. Ito po'y regalo ng Diyos para sa atin na tayo pinapakain ng Diyos 3 times a day. More than that, pinagpapala tayo, may gusto tayong bibilhin, na bibili natin. Ngayon, pinagpala tayo, shelter, food, clothing, and strength, kompleto, nga blessing binigyan ng Diyos sa atin. Hindi pa yan. Lupa, lahat, land and property, cars, everything. Pinagpala tayong Diyos. Imagine, isipin palagi natin, hindi po yan galing sa atin. Lahat yan galing sa Diyos, pinapababa ng Panginoon upang ipagkatiwala sa ating lahat. Dahil bakit? Mayroon siyang purpose sa atin dito sa lupa. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, bilang Kristiyano, as Christian, we are called to be faithful stewards of our possession. Bilang Kristiyano, tinawag tayong Diyos na mubang tayo maging tapat. Amen? Tapat na katiwala, stewards. Kumbaga sa Bisaya, saop. Amen? Amen? Of our possession. Lahat nating possession ngayon, pinangawakan, ari-arian sa buhay natin. At tawag yan, possession. So sabi ng Biblia, as Christian, so we are called to be faithful stewards of our possession. Kristiyano tayo. Amen? So kailan tinawag tayo upang tayo maging matindudanon, maging faithful tayo sa lahat nating katiwala, sa lahat nating mga possession ngayon sa lupa. Amen ba? Bakit? Sabi ng Salmo, ang lahat ng bagay sa lupa, ayon po ay para sa Diyos. Belongs to God. Wala po atin. Pakibasa, Brad. Psalms chapter 24, verse 1. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 24, ang talata ay 1. Ang lupa ay sa Panginoon, at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Amen. Palakpakan natin Diyos. Ang lupa ay sa Panginoon. At ang buong narito, ang sanlibutan na to, at silang nagsisitahan dito. Lahat yan sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya yung mga ibang reliyon, yung mga saksi, sabi nila, pagbalik ng Diyos, maghahari ang Panginoon sa lupa. Kaya lahat ng maabot nating mata, atin yan. Kaya bakit? Lahat ng lupa, lahat ng bagay sa lupa, ay yan para sa Diyos. Kaya pag Kristiyano sila daw, paghari ng Panginoon, lahat na nakita ang lupa, kayaman ng posisyon sa lupa, they are all belong to Him. Yan ang pagkaunawa nila. Amen. Dahil yung pag-unawa ng kaligtasan nila, yung paghari ng Diyos sa lupa. Hindi nila alam na ang kaligtasan ng totoong Kristiyano, hindi pa dito maghari sa lupa. Una, babalik mo ng Panginoon dahil dalhin tayo sa Kanyang kaharian. Hinatawag na rapture. Latin word is rapio, meaning sa English to caught up. Dalhin tayo sa langit. Sa Bisaya pa, sakgawon kita. Amen? Amen. Sa simpleng istorya, dagiton kita. So yan pong itawag na word na rapture sa Biblia. Isa lang pong ating pag-asa in Titus chapter 2 verse 13. Isa lang pong ating pag-asa. We have only one hope. The appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air. Pagbalik ng Panginoon sa panganod sa alapaap, hindi bababa ang Diyos dito. Kasi i-raptured tayo. Sakgawon tayo.
dagitin tayo. Sa English, i-caught up tayo from the land, from the earth, going to the sky. Doon natin salubungin ang Panginoon. Isakgawon tayo, i-caught up tayo, lahat. Isama tayo ng Diyos sa kanyang kaharian sa kalangitan. So yung lupa, wala kang mamana dito. Dahil ito wawasakin ng demonyo. Pahintulutan ng Diyos, magkaroon ng tribulation period. Tribulation meaning kahirapan. Kalisdanan mabot sa yuta, the greatest tribulation within 7 years after the rapture. So wala kang mamana sa lupa. Kawawa ang mga tao rito. Magtataka ng 666, gabing kahirapan, gabing kaguluhan. Ngayon, ang kurudo, 66, nagbaba na, 62 na lang, 64. Pag wala na tayo dito sa lupa, na-rapture na tayo, pag dito mga tao may iwan sa lupa, maghari na yung 666, tataka ng 666, ang kurudo dito, mga maabot na ng 1 litro, 1 million. Kaya sabi sa awit, even a piece of bread could buy a bag of gold. Isa ka buok nga pandesal, ang presyo niya, isa ka bag nga ginto. Eh, di siyempre, kurodo, milyon, sobra pa. Eh, pandesal lang yun eh. Ngayon, ang anong pandesal ngayon? 5. 5 pesos ang pandesal, pinakamalaki 10. Eh, pagdating ng panahon, pag wala na tayo dito, sa langit na tayo, grabing kahirapan. Yan itong na tribulation time. Kahirapan, kalisdanan sa lupa, hindi basta-basta. Kaya maghirap ang tao, bakit? Pandesal, isa ka bag na bulawan, eh wala ka binto, wala ka bulawan, paano ka, hindi ka makakain pandesal? Amen. Mamulot ka lang ng wati. Alam niyo yung wati? Earthworm ba? Earthworm. Kaya grabing kahirapan. Kaya wala tayong ibang bulahan, pag-asa na pagpapala. We have only one blessed hope, ang pagbalik ng ating Panginoon. So panahon na mga kapatid, mga igsuon kapatid ko, na tayo magpakainit, maglingkod sa Diyos. Everything that we have now in our position, kailangan sabi ng as Christian, kailangan we are called to be faithful steward of our position. Maging tapat tayo, matinud-anon tayo ng mga kipagkatiwalaan, steward, sa lahat ng position. So what you have earned, lahat tinatanggap mo, nag-ani ka, nakatanggap ng sweldo, ginansya mo, lahat na position mo, either in your land, in your business, in your work, lahat na position na sa iyo, provision na binigyan ng Diyos. Mga minal, sabi niya, as Christian, we are called to be faithful steward. Bilang Kristiyano, maging tapat tayong mga pagginakatiwalaan ng Diyos sa lahat ng tinatanggap, tinatangkili, position in our life. Kailangan bahinan mo. Amen? Gahinan mo ang Diyos. You have to share your blessing, your position that you have. Ibigay mo sa Panginoon. Dahil lahat ng bagay sa James sa ating binasa 1:17, every good and perfect gift is come from above, coming down from the Father of light. He does not change like shifting shadows. Hindi nagbabago. Hindi tayo pwede maging dalo. Amen? Ano bang dalo sa Tagalog? Sakim. May mga sakim ba dito sa kayamanan? Taas yung kamay. Wala naman nagtaas. Baka nahiya lang. Amen? Sino hindi nagbibigay dito ng tithes and offering? Itaas yung kamay. Wala rin? Nahiya rin. Sinong nagbibigay? Wala naman nagtaas. Sabi, nahiya lang kayo. Sino nagbibigay? Taas yung kamay. Kunti lang nagbibigay, kaya kunti lang offering. Nalaman tuloy natin na may mga Kristiyano, sabi, as Christian, we are called by the Lord to be faithful stewards of our position. Bilang Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos upang tayo ay maging tapat, sincero, matinud-ano na katiwala. Steward katiwala, pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng mga ari-arian sa lupa. What you have earned, what you have received. Amen?
bahinan mo, bigyan mo ang Diyos. Kahit milyon pa yan. Amen? Dahil ang ating tinatanggap na posisyon ngayon, God give and perfect gift. Tandaan po natin, galing sa langit yan. Pinag-ubaya lang sa atin. Anytime, sa isang kisap mata, alisin ng Diyos yan. Dahil hindi po sa atin yan. Pinagkatiwala lang sa atin. We are so steward lang of that possession. Hindi po sa atin yan. Dahil sabi ng Biblia maliwanag that every good gift and perfect gift is came from above, from the Father of light. Wala tayo po dyan. Ang ginagusto lang ng Diyos nga we are called to be faithful steward of all our position in this earth. Upang pang magbigay ka, sabi ng Biblia, ikaw ay bibigyan. Paano Diyos magbigay? Siksik, liglig, umaapaw. Ibalik na Diyos sa iyong sabakan. Sinapupunan. Amen? Give and it shall be given unto you. Paano Diyos magbigay? Given unto you. Good measure. Mabuting sukat. Press down. Idasok pa. Shaken together. Ganun-ganon pa. Para mapuno. Run it over. Gawas-awas. And the Lord will return you unto your bosom. Ibalik Diyos sa iyong sabakan, sinapupunan. And the measure you meet, it shall measure to you again. Gaano man kalaki, sukat sa iyong binibigay, ganun din kalaki ang ibalik ng Diyos sa iyong buhay. Sabihin, hindi ka malugi. Hindi ka malugi. Wala kang lugi. Wala kang talo. Puro ka ginansya. Bakit? Hindi natin manampasan ng Diyos sa pagbibigay. We cannot outgive God. Dahil siyang may-ari ng good gift and perfect gift. Wala tayo rito. Tandaan po natin, mamahal, katiwala lang tayo sa lupa. Amen? Steward lang tayo. So we are called to be faithful steward of all our possession. Mapalakpakan ba natin, Diyos? Everybody say, praise the Lord. Dahil lahat ng bagay sa lupa ay sa Diyos. Lahat, pati sanlibutan na to, is everything that in the earth belongs to the Lord. Walang atin dito. Steward lang tayo, pinagkatiwalaan lang tayo. Palakpakan po natin, Diyos, maminamahal. Amen? Sabi ng ibang tao, bakit ako magbibigay sa tao? Sa Diyos ako nagbibigay. No? People say, I want to give to God, not man. So why give money in the church? So first off, God does not live physically on the earth, but He has called His church the ambassador of Christ on earth. Sabi niya, bakit hindi ako magbibigay sa Diyos, sa tao? Ay, hindi, sa Diyos ako magbibigay, hindi sa tao. Bakit ako magbibigay sa church? Nauna-una, wala man diyan physical ang Diyos na makikita. Amen? Amen. Kung sarili yun, may makita ka, ribulto. Patay naman yon. Amen. So, may linagay ang Diyos sa church. They are called ambassador of Christ in the church. Ano ang ambassador? Mga preachers, mga pastor, mga manggagawa. So, they are called His church, the ambassador of Christ in earth. May mga ambassador, mga siwa sa iglesia. Amen. Amen. Kaya yung lahat natin binagkatiwala, lahat natin binibigay, tinatanggap ng tao sa lupa, mga ambassador of Christ, na mayroon silang kamatayan. Siyempre, yung tao, mamatay man yun. Kahit sige kain. Amen ba? Pero, pinatunayan ng Diyos nga tinanggap ng tao yung binibigay mo at pinatunayan ng Diyos. At yan, nakikita ng ating mahal na Panginoon. So, hindi mabaliwala yung binibigay mo dahil nakikita niyo. Pakibasa, Hebrews chapter 7, verse 8. Pinapaliwanag ko to para maintindihan nyo, kay marami tayong mga baguhan. Basta iyon ang question nila, bakit ako magbigay dyan? Bakit ako magbigay ako sa church? Bakit ako magbigay sa mga pastor? Bakit ako magbigay sa mga worker? Yung mga minamahal. Bakit ganon? Kailangan malaman natin to. Pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 7, ang talata ay 8. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi. Amen.
Yung taong may kamatayan, tumatanggap ng ikasampung bahagi, tithes and offering. Datapwat doon ay ang isa na pinatutunayan na bubuhay. Oh. Amen. Mayroong datapwat doon ay isa. Sino yun? Panginoon. Pinatunayang nabubuhay. Witness ng isang na hindi namamatay ang ating Panginoon. So pagbibigay ka sa church, tinatanggap ng mga tao na may kamatayan, mga manggagawa kami. Pero sa Biblia, datapwat doon na buhay pinatunayan, no? But there he receiveth them of whom it is witness that liveth. Pinatunayan ng taisa na nagsaksi nakita ng mata niya yung pagbigay mo na siya po ay buhay magpakailan paman. Sino yon? Ang Panginoon. Yung taong tatanggap sa iyong lupa, may kamatayan. May tao na tayo, mamatay tayo. Amen? So maliwanag ang Biblia. Here men that die receive tithes. Ayon. But there he receiveth them of whom it is witness that liveth. So baka nag-question kayo, saan pupunta yung tithes ng piring? Iyan. Pinasaksihan ng Diyos na hindi namamatay. Nakikita niyang binibigay mo. Wait, milyon pa yan. Amen. Baka ninanakaw ni Brandy yan. Amen. Mamatayan. Eh, may kamatayon naman tayong tao eh. Pero hindi ka pa mamatay ka agad, huwag ka magnakaw. Kung gusto mo mamatay ka agad, magnakaw ka na. Para paluin ka na Diyos, bukas patay ka na. Amen. Eh, bakit ako magpakamatay? Dahil sa binibigyan nyo lang. Bilangin ko lang, ipag-pray namin bilangin, i-record namin, magamitin natin sa gawain ng Diyos. Then maraming pangailangan ng iglesia. Napakaraming pangailangan ng iglesia. Ito para transparency, para malaman nyo. Every time we go out to visit our station churches, yung ginagastos namin pinakamababa, 30, 40, 50, 70,000. Why? Nagdadala, saksi yung mga driver, Labay Arnel. Nagdadala kami ng mga monitor, bumibili kami, mga TV, naayos namin yung mga station. Ito, mga television na to, kahit maliliit lang bibilihin mo, mahal yan, mga monitor. Mugastos ka ng 35,000, kompleto niyan. Dalawang TV, may mga BGA, connection lahat. Laptop, mahal ang laptop, CCTV mail, bindadala namin yung sa station doon. Ngayon, kung magastos kami ng mga, katulad sa Baongon, Bukidnon. Ha? Dahil gusto natin mag-Thanksgiving sa Bukidnon, Baongon, sa chapel, yun, pinalaki natin ng kunti. Amen. Nagdala kami doon, galing dito, puro steel truss yun. Tubo, wala nang kahoy kasi mahal ang kahoy doon yun. Yung mga kaparpintiro, nitos na ngayon. Bukas, babalik sila doon, magdadagdag naman ng simento, balas, kaya nga nagpa-flooring na sila. Nag-extend tayo dito, nag-extend tayo dito, nag-extend tayo dyan. So, pagdating ng Thanksgiving, malaki-laki ng chapel natin. So, yun po ang ginagastusan ng church. Hindi po namin yan binibilang. Kaya baka sabihin nyo dito, si Brandy nang nunumbat man. Amen. Hindi namin sabihin sa inyong gastos, makikita nyo. Dahil kayo po ang saksi na tumatanggap na may kamatayan. Ngunit ang buhay, magpakailan pa man, pinatunayan niya nga lahat yan ginagawa natin para sa kanyang gawain. Kahabagan ng Diyos, pareho naman na pastor. Amen? So, nagbibili tayo ng mga bus amplifier, pinapadala sa station. Yun, marami nag-request. Yung Dioro, nag-request ng gitara, guitar, bass, kompleto yon, isang set. Eh, magkano po yon? Hindi pa namin nabilhan. Ngayon, para makasib ako, nag-order ako sa Lazada. Bass guitar. Nagabili ako ng 4,000. Nga hapon, higa-higa kami ng sweetheart ko dyan. Tumawag, Sir, Lazada. Oh. Ano yon? 4,000 mahigit, Sir. Ano yon? Harmony Jewelry Bass Guitar. Because saan yung bass guitar? Ito, Sir. Alam mo binigay sa akin? Kalahating karton lang ito. Bagay ko, wala man laman. Paano bass guitar? Hindi man yung bass guitar. Maliit ka karton. Ganun ba, Sir? Hala.
Nakuli, scam ni sir. Sabi ko, alang kita bayaran. Tingnan mo sa bangko, nakapatong, karton na malaki. Yun, ang loob yan, gitara. Nauna nagsabay ang gi-order ko. Yun, electric guitar yan, tumunog na. Sa iyo, bass guitar mo, binigyan mo ko ng karton, ganun kalaki. Nakalagay tatak, bass guitar. Pero, ganun to kalaki yung karton. Pag why sulod? Koy, balik na dito. Binalik ko. So ko sayang. Imbis kay sabay na sana ibigay ko doon, na-scam naman. Hindi naman ko na-scam, hindi ko nang binayaran. Kasi, cash on delivery. Alam, bayaran ko na cash na walang laman. Anong gawin ko sa karton? Amen. Ganun po. Yan ngayon, sabi ko, order naman ako. Iba, yung mga kwan. Dami ng pendor namin, ilang set ng mga cymbals, pedal sa barubo, tandag, lahat. Mga animal. Pati yung adlay, karaskal, nag-request siya ng bass amp, dami. Tag pagkanyo, tag 5,000, mura lang yun, binibili ko, mura. Kung bibiliin ko pa yung original, nako, tag 7,000, 8,000, 10,000, mga milal. Kaya binabudget namin ang blessing dumarating sa church. Yan po ang mga steward, pinagkatiwalaan ng Diyos na manguna sa iglesia. We budget everything. Kahapon, nasyak ako pagdating ng bill namin sa kuryente. Ewan ko lang. Baka marami dito gumagamit ng mga electric stove, hindi ko lang alam, mga kapwa ko manggagawa, mga heater. Last month, ang aming bill, 34,000. Kasi marami tayong mga spotlight. Pero malaki na yon. Kahapon, nagulat kami, for the first time, pumasok yung reader dyan. Sir, bill nyo. Bakit 42,000? Mali yung reading mo. Sir, di ako nagkamali sa reading. Ayusin mo nga. Sir, di sir, pareho din ang reading. Kung pareho yung reading namin, bakit 42 to, ng dati kong parehas, 34 lang. Sir, pwede pa i-confirm ko siya tinang. Hindi ko. Bakit tanggapin kita nga nag-reading ka na malaki? Parang natakot yung tao. Sabi ko, ayusin mo brad. Kung sabihin mo parehas lang ang reading ng kain namin, bakit naging 42? Ang gulat ako for the first time pumasok dito. Parang natakot siguro siya. Sabi ko, baka nagkamali ito. Kilala ko yung reader na yon. Maitim. Sir, pwede ba i-confirm ko siya? Hindi, bakit i-confirm po? Hindi ako mining pangalan ko. Yung taas-taas ng kurinti namin. Gawin po, bumawas niya kami. Wala kami palagi dito. Wala yung bisita namin. Wala nagamit ng aircon. Bakit ganun? Dapat, supposed to be, mga 30 lang, 20 yung bill namin. Ngayon, pinatlakihan mo. Isipin mo, 34, 42,000 mahigit. Halos almost 9,000. Saan ginamit yun? Iwan ko lang, baka yung mga kapwa magagawa dito ko sumusuyog ng kurinti. Basta ginakain na yung kurinti. Sabi ni John Marin, driver dito, Kuya, kumakain ako ng kurinti. Ibang klase yun. Baka pumunta sa kanya doon, nag-short circuit, lumaki yung bill namin. Tingnan mo, laki ng binabayaran. Yun po ang mga common needs, payables ng church. Ngayon, kung wala kayong binibigay, maputulan tayo ng ilaw. Imagine, 42,000. Anong gawin ko doon? Pwede ko hindi bayaran yon, magamit tayo ng kurodo, ng generator, kada gawain, everyday. Kaso lang, patay pa rin tayo, mas mahal pa. Bakit? Dahil mahal ang kurodo, gasolina. So, the same story. Kaya sabi ko kay An, ipacheck namin, base ng mangluloko yun. Base ng sayop ang reading. Questionably. Amen? So, yan ang bayaran ng church. Ilaw, tubig, lahat mga pagkain namin. Pero ang Diyos, all the provision of the church, kahit malakit maliit, ang Diyos nag-provide. Sa habag at tawa ng Panginoon at sa inyo pong pagbibigay pagkatapat. Kaya sa Biblia, as Christian, we are called to be faithful steward of all our possession. Ngayon, nadagdagan ang gastos sa kurudo. Noon, ang kurudo namin sa lahat ng masasakyan, magsundo, tag 300. Ngayon, tag 500, 600 na. Ay ilang sasakyan po yung sumusundo. Bongo, Isuso, Starex, FB. Minsan, mayroon pa doon mga extra ditong sakyan. Marami. So, malalaki ang ginagasusang expenses sa church. Blessing pa ng mga magagawa. Hindi mo pwede talagang blessing kay mga matay man eh. Lalo si Saudi. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amin ba? Hindi biro yun, totoo yun. Kaya siyempre, kung ako, malaki ako kumain. Laki tiyan ko.
Pero kaon ko, 1 day 1 eat lang. Pero lumalaki pa rin. Lalo na guro kung 3 times a day, patay na ako. Kaya sabi, bagay, nasa Bible naman eh. Ang tumatanggap ng tithes and offering nyo, taong may kamatayan. Pero wag muna tayong mamatay. Amen. Dahil gusto natin i-rapture tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sino gusto ma-rapture? Lahat tayo i-rapture ng ating Panginoon. Hindi tayo dadaan sa kamatayan, napakasarap. Pero kung ipalad tayo mamatay, wala tayong magawa dahil hindi tayo may hawak ng ating buhay. Ang Diyos lang ang may hawak ng ating buhay. Siya nakaalam hanggang saan ang ating buhay. Pasalamat natin everything. Bakit? Sa Biblia, precious is the death of the saint in the sight of the Lord. Pero kung pinigyan pa tayo ng mahabang buhay, buhay tayo kunin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Dahil yung isa lang yung ating mapalad na pag-asa, ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sunod po, why should I give to God? Why should I give to God? Bakit ako magbigay sa Diyos? Nakikinig ba kayo? Yun ang question. Why should I give to God? Bakit ako magbibigay sa Diyos? Because giving is an act of worship. Ang pagbibigay isang gawa ng pagsamba. That's why during our worship here, hindi mawalang pagbibigay. Dahil yung pagbibigay, kasama po yan sa ating pagsamba sa Diyos. Giving is an act of worship. Whenever we decide to honor God through our giving, hindi tayo mag-decide to honor God through our giving. Inapasidunggan natin, nirespeto natin Diyos magitan ng ating pagbibigay. Amen ba? Amen? We acknowledge His ownership of our resources. Pag nagbigay ka, you acknowledge, iniisip mo, inuunawa mo, tinatanggap mo, ang siyang may-ari ng lahat nating pangailangan sa buhay. Amen. Amen. Kung magbigay ka, we acknowledge that He is the owner of our resources. Siyang may-ari ng lahat nating mga needs, pangilang resources sa ating buhay. Bakit po? Basa. Proverbs chapter 3 verse 9. Nasa Bible po yun, mga pakinggan nyo ako. Praise the Lord. Sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 3, ang talata ay 9. Parangalin mo ang Panginoon na iyong tinatangkilik. Parangalan mo, parangalin mo. At ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Suggest, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig na sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Palakpakan natin Diyos. Bakit natin, sabi nito, no? We acknowledge His ownership of our resources. Because the Bible say, honor the Lord with all your wealth or substance, with the first fruit of all your crops. First fruit, simong ani, crops. Nasa Bible pala. Nagtanim ka ng talong. Yung unang harvest mo, pasidunggan mo ang Diyos. Ibigay mo yan sa Panginoon. Di sabi, oy, grabe unang harvest ko, wala akong naani, ibigay ko sa Panginoon. Paano yun? Wala akong kapital. Yon ang problema. Ayun, gusto natin sumunod sa Diyos. Di sabi Biblia, as Christian, we are called to be faithful steward of our position. Sabi ng Biblia, honor the Lord with all your wealth and with all your substance, and with all the first fruit of thine increase. Ano bang yung first fruit of thine increase? Nagtanim ka ng mais, unang bunga mo, yun ang first fruit. Ibigay mo sa Diyos. Nagtanim ka ng okra, unang harvest mo, ibigay mo sa church, sa Panginoon. Nagtrabaho ka, unang sweldo mo sa kinsinas, ibigay mo sa Diyos. Wala sa iyo dyan. Lugi ka. Amen? Amen. Di Kristiyano tayo. As Christian, we are called to be faithful steward of our position. Amen. Sa lahat mong crops, ani, lahat mong wealth, substance, tinatanggap mo, sana Biblia, honor
honor the Lord with all thy wealth and with all your substance and all the first fruit of your crops. Kaya sinasabi ito para malaman nyo, anong sabi ng Jesus? And you shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Upang ang lahat na kamalig mo, mapupuno ng lahat ng pagpapala at mag-awas-awas ang lalagyan mo ng mga lana. So hindi ka malugi. Ha? Nagbigay ka ng first fruit mo, kala mo, wala akong plite, wala akong pamasahin na, wala akong makain. Hindi mo alam. Pupunuan ng Diyos, ang Diyos maghanap ng pamparaan, mapunuan ang bulsa mo, bag mo, hindi ka makulangan ng Panginoon. Paawas-awasin ng Diyos. And thy presses shall burst with new wine. Grabe ang pagpapala. Hindi po sinungaling ang Diyos. Ang tao lang sinungaling. Amen. Lord, mabinta kong lupa, magbigay ko sa iyo. Pag nakabinta dahil, Lord, malaking binayad ko sa ahinti. Malaking binayad ko sa deed of sale. Wala na akong matira. Ang tao, sinungaling. Pero ang Panginoon, kailanman hindi magsinungaling. Amen. Amen. Pinutal kagad yung expenses eh. Yung parang wala pa, hindi pa nabinta, grabe prayer, Lord. Fasting pa. Lias mo, Brad. Bigay ako. Nang nakatanggap na, malaki man ang nabigay ko sa ahinti. Sa abogado, wala na ako natira. Ako, hindi na ako magbigay muna. Yon! Yung pangako ng Diyos na punuan niya ang iyong budiga, bulsa mo, lahat bahay mo, alisin ng Diyos ang lahat na pagpapala sa iyo. Bakit? Nagsinungaling ka at wala ka naging tapat sa Diyos. Bilang Kristiyano, tinawag tayo upang tayo matinud-anon tapat sa lahat ng tinatanggap na posisyon sa lupa. Dahil ang lahat ng bagay sa lupa ay sa Diyos. Wala atin. All the earth is belongs to the Lord. Ang lahat ng butnagay mo sa lupa, pasidunggan mo ang Diyos. Honor the Lord with all thy wealth and with all thy substance. You know? Honor the Lord with all thy substance and with the first fruit of all thine increase. Sa Tagalog, lahat mong unang ani sa imong crops, magbigay ka sa Diyos. Manok mo ng itlog, 10 unang itlog, wala ka matira, ibigay mo lahat dito. Church, sa Panginoon. Ang matira sa iyo, pugaran. Amen? Pero magulat ka, pagsunod panganak, itlog ng manok mo, 50 piraso na. Dahil sa Biblia, punuan sa Diyos, paawasin niya ang pugaran mo. Dahil bakit? Inuna mo ang Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, Mateo 6:33, pag-unahin mo ang kanyang kaharian at ang katuwiran ng Diyos, ang lahat ng bagay, igaragdag ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka kulangan ng Panginoon. At sabi, magkulang ako, wala akong pera, hindi ka kulangan ng Diyos. Sa Biblia, pag inuna mo siya, nagbigay ka ng first fruit mo, inuna mo siya, pinasidunggan mo siya ng lahat mong abot. Mga minamahal, sabi ng Biblia, paunuan sa Diyos ang budiga mo, lagyan niya ng mga pagpapala, pawas-awasin niya ang lahat ng pagpapala, magtataka ka. Wala ka ng pera sa bulsa, pagdukot mo, may pera na. Marami na patuto rito. Wala nang pera sa ATM, sa mga pag-withdraw nila. Nagulat, bakit may kwarta doon sa ano? May nag-deposit sa kanilang account. Sino nag-deposit? Wala naman siya alam na mag-deposit. Dinagyan ng Diyos. Dahil sa Biblia, punuan ng Diyos ng pagpapala ang ating mga budiga. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya mga minamahal, isa pa. Giving frees us from the love of money. Ang pagbibigay, ilalayo tayo ng Diyos. Galing sa pagmamahal sa pira. Kita mo? Pag nagbibigay ka, nagbibigay sa Panginoon, frees us, ilayo tayo ng Diyos sa pagmamahal sa pira. Alisin ng Diyos ang ating pagamukhang pira. Amen? Amen. Hindi na bali ang pira may mukha ng tao.
tayo, hindi lang tayo pwede maging mukhang pira. Kailangan maging mukhang Panginoon tayo. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Giving frees us from the love of money. Kaya, para mapalayo tayo sa pagmamahal sa pira. Dahil sabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Ang pamamahal sa pira, ugat lahat ng kadimunyuhan. Marami kang maisip ng kadimunyuhan dahil marami kang pira. Amen? Amen. Kaya mapri ka diya, mapalayo ka sa pagmamahal sa pira, kailangan magbigay ka sa Panginoon. Last verse, 1 Timothy chapter 6, verse 17, pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 6, ang talata ay 17. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip Amen. at huwag umasa sa mga kayamanang di Amen. nananatili, Amen. kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana Amen. ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Ang Biblia nagsabi, ang mga mayaman, maraming pera, sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan. Amen? Di, may kayamanang di nananatili. Ibig sabihin, walang kayamanan nga manatili. Kayamanan nga di mananatili. Dadaan lang sa ating kamay. Kaya pinagkatiwala lang sa kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagagalak. Huwag ka umasa sa pira. Kaya ang pira, hindi po magtagal. Amen? Amen? Sabi ito, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. Hindi, uncertain lang, hindi po manatili. Amen ba? But to put their hope in God, who richly provide us with in everything of our enjoyment. Kundi, umasa sila sa Diyos. Trust the Lord, the living God. No? Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Hindi ka magmayabang, dahil mayaman, marami kang pira. No trust in uncertain riches. Huwag kang magtiwala sa mga dumadaan lamang hindi manatili na kayamanan. Tandaan po natin, steward lang tayo. Pinagkatiwala ng Diyos sa atin kamay ang kayamanan. Hindi po yan manatili. Dahil ang may-ari yan ang Panginoon. But, in the living God, kundi dito ka na umasa sa Diyos, who give it us richly in all to enjoy. Nga siya nagbibigay sa atin ng masaganang lahat ng bagay upang atin ito ika-enjoy, ikagalak sa lupa. Palakpakan po natin, Diyos. So mga minamahal, sinasabi natin ito, hindi pala yumaman ng iglesia, kundi upang kayo yumaman. Kayo ang pagpapalain ng Diyos. Pag sumunod kayo sa salita ng Diyos, sumunod kayo sa iaral ng Panginoon, kayo po ang pagpapalain. Dahil ang ating tinuro, hindi po galing sa amin. Galing po yan sa salita ng Diyos. Giving is an act of worship. Giving is praise from the love of money. Amen? Para mapalayo tayo. Set us free from the love of money. Ang pagbibigay. Kaya kung may tinanggap ka palagi, nakatanggap pa ng papala ngayon, nakatanggap pa ng ginansya ngayon, nakatanggap pa ng animo ngayon, unahin mo dala dito sa Diyos ang iyong ibibigay upang mapasinugan mo. Honor the Lord with all thy wealth and all thy substance, so that the Lord will fill all thy barns. Punuan ng Diyos ang lahat mong lagayan ng pagpapala, mga minamahal, at mag-awas-awas na mga pagpapala. Even your first fruit ng iyong mga ani, parangalan mo ang Diyos. Amen. Mga minamahal, walang naghihirap sa pagbibigay, kundi maraming pinayaman. Pero sa hindi nagbibigay, maraming bumagsak. Habang namimigay kayo ng grapes tsaka
wine at saka bread. May testify ko sa inyo. May kapatiran sa Manila, steroid na ko, milyonaryo, bilyonaryo, negosyante. Sabi niya sa mga pastor, ipag-pray niyo po ng aking transaksyon sa ibang bansa, makadinan siya ako na halos milyon. Magbigay ako sa Diyos ng 20%. 20% lang sinabi niya. Ngayon, mga pastor, grabe, prayer niyo kabagan ng Diyos. Pinagpala yung negosyo ko, naka-earn ako ng 1 million. Papuntahin mo dito si Brother Henry, yung preacher sa bahay, ibigay kong transferin ko kaagad. Sige po. Pumunta si preacher Henry, or yung preacher Henry Limpin, may kasama mga worker. Kaya sabi niya pagdating sa bahay nila, nagbigay, nakabalot. Pag-uwi ni Brother Henry, hindi man nila buksan, pagtingin ni Malapastor, pag-pray. Yung laman ng sobre, 150,000 lang. Alam mo, tinawagan ng Malapastor si Sister Edna ko. Sister Edna, hindi ko kailangan ang pera at hindi kailangan Diyos yung pera mo. Ang kailangan ng Diyos sa iyo yung katapatan ng salita mo. Your faithfulness, what you saying to the Lord, hindi po sa akin. Kung ako lang kailangan ng pera, tanggapin ko itong 150,000 kahit kulang. Bakit po binabalik ni Malapastor? Makinig kayo. Dahil yung tithes and offering ng 1 million sa 20% is 200,000. Yung binigay niya lang, 150,000. Kaya pinabalik ng Malapastor. Sir Edna, kung tanggapin ko to, baka sabihin mo, ako ang nangailangan. Masalot ka ng Diyos, maapil ako. Ibalik ko sa iyo na hindi ka nagbibigay sa akin. Nagbibigay ka sa Diyos. Sabi niya, honor the Lord with all thy wealth and with all thy substance and all the first fruit of your crops. Hindi ka sa tao nag-honor, kundi sa Diyos. Umiyak stirid ako, Pastor, sorry, patawarin mo ako. Nagpautos ng iyang anak, nag-withdraw another 50,000 sa bangko para makumplito yung 200,000. Stirid na, ipag-pray ko to para magamit sa gawain. Tama, napakalaki ang bayaran ng Pasul House. 197,000. Insakto lang, binayad, 3 bilang sobra. Pangailangan ng Diyos yun, hindi pangailangan ng tao. Kaya dito hindi kayo nagbibigay sa tao. You are giving not to man, but to God. Kung tanggapin man ng tao dito, natural. Sa Biblia, binasa Hebrews 7:8. Tatanggapin ng tao na may kamatayan ng mga tithes and offering nyo. Pero yung isa na hindi namamatay kailanman buhay, nakikita niya ang inyong pagbibigay. Ang Diyos, nakikita niyang bawat nating pagbibigay. He is the witness, the eye that witness, that one that liveth forever is the Lord. Nakikita niya. And the Lord will return all the blessing, all the substance, ibigay na ibalik siya. Punuin ng Diyos ang iyong lagayan. Mag-awas-awas ng oil, lana, punuin sa Diyos ang iyong budiga. If you do it that heartily, not to man but to God. That is the importance of giving to God. Kaya maminmal, maliit man at malaking kinikita mo, please, kuhaan mo yan ng ikapulog halal para sa Diyos. Ulitin ko, Proverbs 3:9. Honor, pasidunggan mo ang Diyos sa tanan mong abot o sa unang bunga ng iyong ani. Aron punuan sa Diyos iyong bidig-budiga. Mag-awas-awas og lana ang iyong mga laga. Awitan natin. Giving is the act of worship. And giving praise us from the love of money. Pagpalain ka ng Diyos. All things for Oh, Just we can see how the good struggles and breaks are true. Sometimes us
what's best for us. His Heart and our all. Hallelujah! Your strength. See, He's still on the throne. God is so wise to be mistaken. Marunong sa isa magkamali. Napakabait ng Diyos. Hindi siya maging masama. Don't understand when you don't see His plan. God trusts His heart, trust His heart. Purihin ka, mga Panginoon. Salamat. This is the Master's plan. He holds a future in His hand. As those who have done, their hope is found in Him. Natong pag-asa makita sa iyo. His presence that This is the first and the last. Sing it, like a Lamat sa mga salita mo lang. God is so wise to be mistaken. God is so good to be undone. So when you don't understand, don't see His plan, we can trust just His heart, trust His heart. God is so wise to be mistaken. Napakamanunong ka, Lord, hindi ka magkamali. You're so good to be undone. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Oh, God is so wise to be mistaken. God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His hand, dahil you know, puri natin Panginoon. Sing it, hallelujah. Oh, God is so wise to be mistaken. God is so good to be unkind. So when you don't understand, don't see His plan. When you don't trust His heart, trust His heart. When you can't Trust His heart. trust His heart. Hallelujah. His heart, trust His heart. Purihin ka, daigod ka, mayaon ka, pasalamatan ka. Hallelujah. Mga minamahal, kaya na na-bless ako sa testimony. Kahit ating soon, gabi pagsikap nila, paningkamot, munta sa abroad din, makaapas siyang beloved husband. Kahit sa abroad sila, kinitaan lagi na padala nila dito. Dahil dito nakita nila, dito sila pinagpala, the start of their life. Kahit yung bata nilang maliit, marunong na magbigay ng test of offering. Dahil bakit? Bata pa dito sila, gimold, tinuruan sila. Nakita nila na sa pagbibigay,
pinagpapala sila ng Diyos. Darating nila yung bansang Canada. Pala sila. Bakit? Wala imposible sa Diyos. Dahil totoo yung pangako ng Diyos, totoo yung salita ng Diyos. Hindi pwede sinungaling. Kami po nga mga manggagawa, yung bang lingkod nyo. Matanggap kami blessing, maliit, malaki. Halos ibubuhos namin sa gawain ng Diyos sa habag ng awan. Di wala kami amin eh. Our life that we have now, our strength, everything, all the provision na tanggap namin, galing sa Diyos eh. Ano namin ang pira? Pakayaman kami dito, hindi. Wala tayong madalang pira sa langit. Ang madala natin yung katapatan, sinsiridad natin. Wala eh. Useless tayo sa lupa. Sabi niya, everything in the earth belongs to God. Wala atin. Basta importante, mapasidunggan natin Diyos sa mga abot natin. Malakit malaki. Ang Ginoo magpupuno, hindi tayo kukulangan. Lalo tayo pagpapalain tayo ng Diyos. Pag sumunod tayo, kaya totoo yung pangako. Hallelujah! Walay atin dito sa lupa. Sagbot basura, alikabok tayo. Gipakaon kasi gibihisan. The Lord need our faithfulness and sincerity upang ang pagpapala, ang bawat maayong regalo, himpit nga regalo, galing sa langit, ibababa niya alang ka nato. Buksan ng Diyos ang kalangitan, ibubuhos sa Diyos ang talat grasya nato. Dahil every good and perfect gift is came from above. From the Father of light came down from heaven. He gave to us. Buksan natin ang langit sa ating katapatan, sinseridad. As Christian, we are called to be faithful steward of our position in this earth. So that the Lord will open the floodgates of heaven at ibubuhos siyang lahat na pagpapala sa walang maghirap na Kristiyano. Walang magpobre, walang maghikahos sa Kristiyano. Pag sumunod tayo, dahil pangako ng Diyos yan, sa lahat ng bagay, pagpapalain tayo. Taas yung kamay, manalangin tayo. Upo na kila Diyos. Maraming salamat for all thy provision, the blessing, salvation, healing, blessing, changes of life. Everything, lahat na pagpapala, binigay mo sa amin, came from heaven, Lord. Nandito kami humingi ng patawad sa iyo. Kung minsan nagkakasala ka, nagkukulang kami. Hindi mo kami nasumpungan, naging tapat sa pagsunod sa kalumilang pinagkatiwalaan mo ng kaligtasan sa lupa. Maraming salamat sa salita mo nagturo sa amin, Lord. Bilang mga anak mo, tinawag mo kami maging matinod-anong tapat na pinagkatiwalaan upang buksan mong grasya biyaya nagmumula sa langit. Dahil lahat ng grasya mapala nagmumula sa langit came down from heaven, from the Father of light. Hindi nagbabago. Tuloy-tuloy ang grasya. Bless us so much, Lord. Forgive us, Father. Because worth and pleasurable sight this moment, Lord, to partake thy bread, a symbol of broken body, and the wine, a symbol of the blood. Hallelujah. Goes out from thy body for the forgiveness and cleansing of our sin, Lord. Patawarin mo kami, kahabagan, kaluyan mo kami, Lord. Sa unat daliman na pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah.
Gunitan yung tinapay. This bread is symbol of the broken body of the Lord. Tinapay simbolo sa katawan ng Panginoon na darurog sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa Biblia, before you take the bread and drink the wine, examine first yourself. Eksaminan nyo yung puso. Kaya kung kumain at minom na hindi karapat-dapat, magkakasala ka laban sa katawan o sa dugo sa Ginoo. Itong hinungdan dahilan, marami naghina, nagluya, nagmasakito, nangamatay. O lalambigyan, importansyang sagrado ng panahon na ito. Kaya tayo mag-isa sa katawan ng Panginoon. Kaya, hingi tayo ng kapatawaran. Hawakan yung tinapay. Nakapasalamat na siya. Kanyang tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Kainin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin. Hallelujah. Jesus. Gunitan nyo, awakan yung ubas. The wine is symbol of the blood of the Lord, who shed from His body for the forgiveness of our sin. Mapatawad na ni Sal. Pagkatapos sa hapunan, kanyang kinuha ang kupa at sinabi, ito ang bago na testamento ng aking dugo. Palagi ito alalahanan inumin bilang pag-alaala sa akin. Hallelujah! Tinapay ng buhay, iyong alalahanin. Hallelujah! Ang kanyang Hallelujah! hirap upang Thank you, Jesus. tayo'y Thank you, Lord, for thy love, for thy goodness, for thy kindness, for thy mercy, for the compassion, for the forgiveness of us, Lord. Thank you so much, Father, Lord. We worship and praise thee. We thank unto the Lord for the love to us, Father. Purihin ka, pasalamatan ka, luwalhatian ka, Lord. Thank you so much for thy faithfulness to us, O God. Tayo'y luminis. Jesus. Iyan ang Hallelujah. pag-ibig ng Jesus. ating Purihin ka, Lord. Purihin ka. Maraming salamat. Ay namatay upang tayo'y lumabas sa Hallelujah. ubos para sa ating kaligtasan. Singgit, hallelujah. Mga minamahal, napakabait ng Diyos. God is so wise to be mistaken. God is so good to be unkind. Ang Diyos, napakamarunong, napakatalino, hindi siya pwede magkamali sa pagpili sa atin upang tayo pagpapalain.
And He's so good, so much so good. Hindi siya pwede maging masama. God is so good to be unkind. Napakabait ng Diyos. Hindi siya pwede maging masama sa atin. Minsan tayo lang gumagawa ng masama. Pero nanatili ang kabaitan ng Diyos sa atin. Hallelujah. Salamat, Lord. Mami na mahal, sa mga bisita natin, kung may mga bisita tayo, mayroon ba tayong bisita, mga baguhan? Kung mayroon ba, di-invite kayo sa gitna, mayroon, mga baguhan. First time pa nakatambong karon. Kung may naapa first time nagtambong, baguhan, wala naman. So kung wala, ibayaw kamot nyo po, mga muyo kita. Sa tanan natong problema, mga pahinanglanon, itugyan nato sa Dios. Pag nakita niya, kinasing-kasing ka, nagananggup ka niya, di ka pasagda. Nagahila ka po, ubos. Opo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mga tawa mo sa amin. So nagdalangin niya yung propeta, may mga pastor, our beloved, honorable, dearly beloved pastor, in-time prophet, beloved children. Kaya kami naghangiyos, tubangan mo, Lord. Pasailuwa kami, patawarin mo kami. Ano mga pangailangan ng anak mo, Lord, problema, kahirapan, karamdaman, sakit balatian, maging sa aming mga webcast viewer na nanonood ngayon sa buong daigdig. Abutin mo silang kapangyarihan kamay ngayon din. Lutasin problema na, pagaling mo karamdaman, palain mo lahat sila, Lord, sa Kristo. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Ipandog mo sa ulo, ipatong kami sa ulo nyo, isa nakataas, ato i-rebukin. Yaso po malakilang Diyos sa mga sa pangalan Jesus, na talima na pastor, ibabagkapangiran mo sa maglitan, papalain mo kami tanan sa orato, bandungan sa pangalan Jesus, ay by the prop ng demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out, from that sin at time, the might of be healed, that the problems that sin, financially, poverty began, weaknesses began, problem began in Jesus, bless that sin in Lord, bless them sa Jesus' name, hallelujah. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Manindog ta mag-igsunan samtang ginapaduol at mga mahal nga bisita. Yon, dool mo. Bayaw kamot nyo, lukso kita. Tulo ka bisis. Singgit kusog. Halabas Lord! Halabas na Lord. Amen. Sa inyo po mga kaigsunan, karon pa muna katambong, karon pa? Karon pa? Sige po, ibayaw kamot nyo. Ingon sa Biblia, may adunay upat nga reglamentos kaluwasan, upat. Una, pagtuo. So may tuo ka muna, nemo dire. Ikadua, paghinulsol. Kay tanang kita nagkasala, nagkamsanta si Maya sa Dios. So we need to be repent. Ginanglan tayo maghinulsol sa atong mga sala. So pumanat ang hinulsol sa sala, no? Pangatlo, bautismuhan ka mo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Yung bautismo sa tubig, araw maborn again ka mo. Ingon sa John 3:5, gawas ang tao igaanak usab sa tubig o sa espiritu, dili makasulod sa langit. Munang born again. Gawas ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili makasulod sa langit. Munang itong na born again. Born again. Pag bautismo sa inyo sa ngalan ni Jesus, mapasaylo sa mabilin sa tubig. Pag gawas nyo, bago na kong binuhat. So maabli ang langit, napasaylo ka mo, ang balaang espiritu mukunsad, musulod sa kasing-kasing nyo. So makita nyo, gahilak diri, gakurog mo ng Holy Spirit. Gagabing kalipay na. So sa lupa pa lang, langit na. So mo nang gahom, nga mag-control siyong kinabuhi, magbago, hinahinay. Baguhon ka, ayuhan ka, palanginan ka. Yun importanteng Holy Spirit. So ngayon, first step na idawaton yung Ginoo, uban pag ginulsol. Ipiyong mata nyo, piyong. Ipiyong mata nyo, sunod ka mo, sabat ka mo sa akong pangamoy. Kinasing-kasing. Isulti nyo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus, Ginoo. Salamat sa imong kaayo, sa imong kinabuhi. Pinisus, sining orasa, kami po ay taong magasasala. Og namatay kas krus tungod namo, o Ginoong Isus. Kining orasa, kami po ay nagahinulsol. Sa among mga sala, pasayluwa kami, Ginoo. Pasayluwa kami, Ginoo. Maluoy ka kanamo, at gidawat kanamo. Ngangong personal nga mangluluwas, Dios og hari sa akong kinabuhi. Og isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi, Lord, luwas ako, patitibo kong pamilya. Kamuning sinugdanan sa among pagpangalagad kanimo, Lord, panangini kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Opo, Panginoon, maraming salamat sa kaluwaan niya. Karoon, sunod tayo mga pastor, Sister Alvina Palangini, pasailuwas na ilat ngalan sa langit, luwasan sila, na sila mapalang pangalagad. Kini mo, Lord, bless them so much, my God. In Jesus' name, Amen, Pastor Lord. So, unya po, manamantay bautismuhan diya. May tubig na, Bert? May tubig. May baptismal tubig. Na may rob, kita rob. Ilisan ba? Ilisan nga sanina, nga aron mabautismo nga mo dito, no? Sige po, manindog tatanan. Isuon ko, ay, magkuha pala tayo special offering. God bless po. I-guide nyo yung mga bisita magawa natin. Dakilang Diyos ang malamang ng maraming salamat. Sa kakisunan, hindi nagsasawa bigyan ng special offering, benisyonan mo ang ilang ginahatag at ibalik mo sa kanilang mga libong business. Bless them so much, my God. To the Presbyterian na Pastor. In Jesus' name, Amen. Pastor Lord. More than I could hope or a dream of, you were put in favor with me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has so meant to me now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of, you were born in favor of me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has so been to me now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has so been to me now. You are more than enough for me. Amen. Manindog na tanan, mga minal. God bless you po. Ito ang beloved mga choral group. Manindog tayong sungko sa itong closing prayer. At ang beloved Brother Alan Magallanes. Ipag-pray niyo po ang ating pagkatapos. Mga minamahal, ayaw niyo kalimti, ayaw gud mag-absent. Paningkamutin niyo na Miyerkules, makabalik ang musimba atong midweek service alas 4 sa hapon, hanto la City Media sa gabi. O Friday, overnight prayer na to. Alas 9 sa gabi musugod, mahuman ay alas 12:30 sa kabuntagon sa Bado. Padayon ko mga padayon para ma-develop faith mo, palanginan ka mo sa ating malapanginoon. Praise the Lord. Bye. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Malabay na. O din bitser kayan din niya. Sa lipas manalangin po tayo mga minimahal. O dakil mga magpalan ng amas. Yung makaparehang pangalan ng Jesus. Mahal na Panginoon. So nabang buo sa mga mahal pastor. Wilistad al mahal Panginoon. Maraming salamat pero sa araw na ito mahal Panginoon. Pinagsama-sama makabi dito para simbahin ka namin mahal Panginoon. Pagkalaala man sa inyo paghihirap sa Kalbaro. Alang-alang sa aming kaligtasan. Maraming salamat mahal sa proteksyon mahal Panginoon. Sa kananin natin mo sila dito safety mahal Panginoon. Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Mahal Panginoon. Sinamahan mo mula pa sa umpisa, mahal na Panginoon, sa joyful, sa sulim, salamat, mahal na Panginoon, sa mabuhay na patuto. Salamat sa lahat awitan ng mga choirs mo, salamat sa mga tabis na presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, bigyan mo silang puso tapat, magbigay sa kanilang kahit sa love of higit sa lahat, mahal na Panginoon. Sa iyong banal na salita, mahal na Panginoon, nagpaalaala sa amin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa ulang dalangin pa rin sa aming mahal na pastor, sa Panginoon, sa kanilang pag-uwi, mahal na Panginoon, sa kanilang mga bahay, mahal na Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, balutin mo sila sa iyong kapangrihan, itong amot sa amin talangin, sa iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Tambalan. Maglaman